Habang nakahiga noon ang pangkat ni Nuli, panay lang naman ang pagsilip dito nila Manong Tuming. Baka kasi habang natutulog ang mga kasama nila, gawan ito ng masama ng kanilang nakaalitan. Sa awa naman ng Diyos, walang masamang nangyari sa kanilang grupo pagsapit ng umaga. Habang nagkakape sila Nuli sa may kubong walang dingding, nasipat niya si Omar habang hinahanda nito ang mga tandang na kanilang ilalaban ng araw na yon. Agara naman itong nilapitan ni Nuli upang makatulong man lang dito ng konti. "Buddy, tulungan na kita dyan. Yan ba yung mga panlaban mo ng araw to?" Wika niya sa kanyang kaibigan. "Oo, buddy. Hinahanda ko talaga to bago pa sumapit ang araw na to. Ikaw ba? Ilan yung dala mo?" Sagot nito pabalik. "Tatlo lang, buddy. At tatlo naman kay Danilo." Matapos nilang mag-usap, handa na nga ang mga tandang nito sa pag-alis nila mamaya. Habang kumakain sila ng umagahan, may nakaagaw naman ng pansin kay Nuli. Dahil habang nakatitig kasi siya sa may sapa, may nasipat siyang nilalang na biglang dumaan doon. Kaya matapos niyang kumain, nagpasya siyang dumungaw sa ilog para na rin magpahangin doon. Ngunit habang naglalakad siya sa tabi ng ilog, di kalayuan sa bahay ni Omar, may nakita siya doong tagamasid ng kung anong nilalang. Isa itong uri ng sigbing puti na may kakayahang maglakad sa tirik ng araw. Nagtataka noon si Nuli kung bakit may ganong nilalang ang nagmamasid sa mga alaga ni Omar. Hinayaan lang naman niya ito dahil sa isip-isip niya, isa itong uri ng patibong ng isang mangkukulam, o di kaya nagmamasid ito sa lugar. Bago sila umalis para pumuntang sabungan, binigyan ni Nuli itong si Omar ng pangontra malas na uri ng pampausok na bato. Ibinigay niya ito sa kaibigan niya dahil sa mga nasilayan niya kanina pang umaga. "Ano to, buddy? Bato?" Pagtatakang tanong nito sa kanya. "Oo, buddy. Isa yang uri ng bato na nakukuha pa namin sa kuweba ng mga engkanto. Mabisang pantaboy malas yan, lalo na't sugalan ang ating pupuntahan." Wala nang nagawa noon si Omar kundi sundin ang nais ni Nuli. Kasabay ng pagdami ng mga tao para makikaan sa fiesta ay ang paghanda ng pangkat ni Nuli. 10:00 pa lang ng umaga, dahan-dahan na silang umusad dahil medyo nasa gitna ng baryo ang nasabing sabungan. May dinaanan din silang kakahuyan noon na hindi naglaon. Nakasipat na sila ng baryo na nagkokonekta sa kabilang bayan. Pero habang naglalakad ang pangkat nila Omar, napansin nilang dalawa ni Danilo na may isang asong puti ang patuloy na sumusunod kay Omar. Nang mapansin itong huminto si Nuli, agad namang lumihis ng daan ang nasabing nagpapanggap na aso. Kung isa lang oring ligaw na sigbin ito, hindi ito sumusunod ng tao. Pero sa sistemang yon, may nilalang ang nag-utos para manmanan si Omar. Pagdating nila sa sabungan, bumungad sa mga mata nila Nuli ang iba't ibang klase ng mga tandang. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid upang sipatin ang mga sabungerong naroroon, hanggang sa madapo ang kanyang paningin sa isang matandang nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Nakasuot ng sombrerong halos matakpan na ang pagmumukha nito.
Nasa ilalim ng bangko nito ang nakikita niyang sigbin kanina pa, nang siyang labis niyang ipinagtataka. Alam niyang alaga ito ng matanda, kung kaya't doon niya napagtanto na may gagawin itong hindi kanais-nais sa mga pambato ni Omar. Hanggang sa maya-maya pa, may lumapit na 4 na kalalakihan sa matanda na may dala-dalang mga bayong. Maigi lang itong tinitigan ni Noli dahil nararamdaman niyang mga bataan ito ng matandang mangkukulam. Maya-maya pa, hindi nga siya nagkamali. Lumapit ang pangkat nito kung nasaan sila Omar at ng mga alalay nito. Habang nakipag-usap ang mga bataan ng matanda sa grupo ni Omar, pasimple namang nakikinig dito si Noli. Nagkukunwaring nakipagtapat lang ang mga ito sa mga pambato ni Omar, pero ang totoo, matagal na nilang minarkahan ang kaibigan niya. Makalipas nga ang ilang minuto, hindi naglaon, tuluyan ang kumasa sila Omar sa mga ito. Agara namang lumapit si Noli dito at nagwika ng, "Buddy, andyan pa ba yung batong ibinigay ko sa'yo kanina?" Tanong niya. "Oo buddy, dala ko nga eh. Bakit? Kukunin mo na ba?" "Hindi naman. May gagawin lang tayo. Hindi basta-basta ang makakalaban mo. Nakita mo yung matandang yan? Yan ang makakatapat mo mamaya." Nang sabihin ito ni Noli, natahimik lang naman ang kaibigan niya habang nakatitig dito. Bago nila nilagyan ng tari ang mga tandang, pinausukan ito ni Noli ng dala-dala niyang bato. Hanggang sa pagsampan nila sa gitna ng ruweda, doon na nga tuluyang naniwala si Omar. Dahil ang humawak sa tandang ng kalaban ay yung matandang may alagang sigbin. Pagbitaw nila Omar sa tandang, agad naman itong sumugod sa kalaban nang walang pag-atubili. Kampante noon ang matandang mananalo sila, pero napakunot na lamang ang noo nito nang magawang mabasag nila Omar ang salamangkang itinanim nito. Sa halip na tatalunin sila Noli, ay nabaliktad pa ang mga pangyayari. Dahil sa 3 talon lang ng pambato ni Omar, bagsak kaagad ang kalaban sa lupa. "Aba, hindi nga basta-basta itong mga manok ni Omar Kanoli. Talagang malalakas eh," wika ni Guyo na nakatabi ni Noli. Kaya ngang gustong-gusto ni Kanoli ang mga lahi na alaga niya. Dahil kung makikita parang walang bukas. Sabat naman ni Lando, na bataan ni Danilo. Si Noli naman at Danilo, pasimple lang namang ngumingiti habang bakas sa pagmumuka ng kalaban ang galit. Kung sino ang nakikialam sa laban nila. Kasabay ng pagsisimula nila Noli sa sapungan ay ang pagsisimula naman ng inuman ng 2 matanda. Paglabas nila Omar, agad naman itong tumungo kung nasaan sila Noli. "Ano buddy? Mukhang nagustuhan mo ang galaw ng alaga mo ah. Humanda ka dahil muli kang kakalabanin ng matandang sinasabi ko." Wika naman niya habang sinisipat-sipat niya ang katawan ng manok nito. Nang makita niyang hindi ito nasugatan, doon niya napagtanto na gumana nga ang kanyang ginawa rito. Hanggang sa maya-maya nga, muling nagpakita ang pangkat ng matanda. Sa pagkakataong ito, dito na humarap si Noli sa grupong yon. "Mga Ginoo, nasan pala yung nagbitaw ng manok nyo kanina? Bakit hindi siyang makipag-ulot rito? Baka mamaya
Sasabihin nung dinadaya namin kayo. Nang sabihin ito ni Noli, tila ba nabigla ang mga lalaki. Hindi na po kailangan. Kami lang ang inutusan niya. Alam niyo naman, matanda na, medyo namamanhid na ang tuhod. Wika naman ng lalaki. Alam ni Nuling, nagpapanggap lang ang mga ito. Habang nakipagtapat ang mga ito, nasipat naman ni Nuling, may inihagis ang isang lalaki na isang bagay malapit sa paanan ni Omar. Siya lang ang nakapansin nun, kung kaya't inaantay niyang umalis ang mga ito. Nang makita niyang lumayo na ang mga lalaki, agara naman niyang dinampot ang bagay na yon. Nang hawak na niya ito, doon niya nalaman na isa itong uri ng pagmamanipula. Alam niyang yung matanda ang nag-utos dito upang alamin kung sino ang nasa likod ng pangkat ni Omar. Nang maisagawa na ang pangalawang laban, muling nagmamasid si Noli sa paligid. Nais niya kasing bulagain ang matanda habang nasulob sila Omar. At doon niya nakita ang pagkontrol ng matanda sa nasabing sinulit. Nang masipat nito ang nagliliwanag niyang pagmumuka sa ginawa nitong tawas, bakas naman ang pagkagulat ng mangkukulam nang masilayan nito ang nakangiting pagmumukha ni Noli. Dahil sa wala itong panama sa mga batong kanyang pinausok, wala pa ring talab sa kanila ang mga mutya at agimat nito. Sa pangalawang laban, nanalo na naman sila Omar ng mga oras na yon. Dahil mga ordinaryo lamang ang mga mananabong ang nasusunod nitong sagupain, nilubayan na ito ni Noli. Dahil kailangan niyang humanap din ng makakatapat, gawa ng papatakbo ang oras. Pero dahil kailangan niyang makita ang laban ng mga tandang ni Danilo, nagpasya siyang mamaya na lang. Danilo, nakahanda na ba yan? Tanong niya dito habang binulwakan nito ng tubig ang hawak niyang manok. Nang marinig siya nito, tumango lang naman ito at pumasok na sa nagkukumpulang mga tao. Pagpasok nila sa gitna, animoy mga aswang naman ang mga mata ng mga sabungero dahil sa bilis. Nang masipat nito ang papugak-pugak na manok ni Danilo, nagsisitayuan ito papunta sa kanila at inalok sila na sila ang labanan. Yung iba nagbibigay ng partida, pero ang ikinalungkot ni Noli ay yung mga narinig niyang sabi-sabi na kesyo manok buki daw, manok gubat at may masasakit pang mga salita silang natatanggap. Dahil dito siya nagsisimula nun. Kahit papano, ipinagtatanggol pa rin niya ito. Ang sabi pa ng iba, napakamalas daw ng taong pupusta sa kanilang mga tandang. Pero dito pala, sila papakitaan ng ganong abilidad. Maging sila Omar, hindi maiwasang lumapit sa kanila upang mapakinggan ang masasabi ng mga tao doon. Noy, halika nga. Lapag mo nga yung manok mo. Kahit maliit tong sa akin, ikakanan ko pa ang tari nito. Ano? Papayag ka ba? Wika ng isang lalaki na naunang lumapit sa kanya. Sige, papayag ako. Basta manong ha, ikakanan mo yang sayo. Sagot naman ni Danilo. Tama yan, Danilo. Labanan mo lang para makita ng mga yan ang hinahanap nila. Bulong naman ni Omar sa kanya. Makalipas ang ilang mga minuto, tumungo na nga si Danilo at Noli sa gitna ng ruweda. Nahulog pa nga sa logro ang pusta dahil kahit anong sigaw ng taga-karyong,
ilugro ng G6 talagang walang papatos sa kanilang manok. Hanggang sa may mangilan-ngilang napilitang lumapit kila Noli nang halos kalahati ng ikwentro sa kalaban. Si Noli at Danilo noon nanatiling nakamasid lang sa paligid. Napatawa pa nga ang taga-karyo noon ng paglapag ng manok ni Danilo. Imbis kasi harap ito sa kalaban, ay naghanap pa ito ng matutuka sa loob ng ruweda. Nang sugurin ito ng kalaban, napatakbo pa nga yun dahil sa gulat dito. Kahit anong atake ng kalaban, bigo nitong mahuli ang tandang ni Danilo na para bang mas madulas pa ito sa kilala mong siningila ng utang. Hanggang sa mahawakan ito ng kalaban at halos ilalampaso na sa sahig ang kanyang manok. Kaagad naman itong nakawala at nagawa pang makaganti ng papiyaw na palo. Papiyaw lang yun, pero laking gulat ng mga meron nang bigla na lang gumiwang ang kalaban at tuluyang natumba. Pagtingin ng kalaban nila, wakwak pala ang tagiliran ng kanilang manok nang siyang agad nitong ikinamatay. Halos mabaliw noon ang mga kalaban sa kakaisip kung papaano nangyari yon. Tawa naman ang tawa ang mga bataan ni Danilo dahil sa mga nangyayari. Isa pa, Danilo, puntahan natin sa kabila yung ninong ko. Mayabang yun eh. Paniguradong tatapatan tayo nun. Wika pa ni Omar na halos masubsob na sa kanyang kinalalagyan dahil sa kalasingan. Paano ba kasi? Nakipagsabayan ito ng dalawang ermitanyo sa pakipag-inuman. Dinala na nga ni Omar ang pangalawang tandang ni Danilo at doon nga tinapatan ng ninong niya. Kaninong tandang ba yan, ha? Parang gusto ko nang magpahanda ng mainit na tubig dyan eh. Wika ng ninong ni Omar habang nakatitig sa hawak na tandang niya. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Babang sa part 219 at isusunod natin ang pangakong shoutout. Shoutout kay Antonio Salunoy from Tuburan, Cebu. Shoutout kay Michael Ropino na taga Maripipi, Biliran, Islan. Shoutout kay Albert Baliho galing kay Fernandez Coronel. Shoutout Fernandez, Sampaloc, Manila. Christopher ng Estancia, Kalibo, Aklan. Shoutout sa'yo. Ulim, shoutout sa'yo. Lia Jean Makadaya, shoutout sa'yo. Galing kay Alvin Dilantar. Shoutout Pamilya Borias, Kabiria Masbate, shoutout sa'yo. Elena Impas, shoutout Move Ilab. Felix Shabog, shoutout from Batasan Hills, Quezon City. Shoutout kay Danilo Rom from Ormoc City, Leyte. User may shoutout sa'yo. Tay Manilio, user 4. Dory Family Bacolod, shoutout sa'yo. At kay Vincent Regala. Sa mga magpa-shoutout, mag-comment lang sa baba. Maraming salamat. At ang mag-subscribe ay palaging sisertehin sa lahat ng laban nyo at sa pang-araw-araw nyong pamumuhay. At lalo kayong susertehin kung maging mabait kayo sa kapwa nyo. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.